Isipin mo makatagpo ka ng napakamatandang aklat na ipasa mula henerasyon sa henerasyon at basahin ang kupas nitong mga pahina. Isang kamanghamanghang kwento, isang kwento na nagsasalaysay ng pinagmulan ng tao at ng ating sibilisasyon, isang kwento na puno ng mga makadiyos na nilalang. Mga tunggalian at mapanirang mga sakuna. Ito ang kakaibang kwento ng aklat ni Enoch, isang napakatandang teksto na itinuturing ng ilan bilang pinakamatandang natagpuan. Ang tradisyon ay nag-uugnay ng teksto kay Enoch, patriarkang biblikal at direktang inapo ni Adan na nagkwento ng mga pambihirang pangyayaring lagpas sa imahinasyon. Ang mga pangyayaring binasa sa secular na pananaw ay nagpapamisteryo at nagpapakumplikado sa kasaysayan at maaaring magpaliwanag ng maraming anomalaya sa muling pagbubuo ng ating nakaraan. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami at hindi ninyo mamiss ang aming mga bagong video. Para lubos na maunawaan ang kahalagahan ng aklat ni Enoch, kailangan nating bumalik sa nakaraan hanggang taong 1773 nang ang Scottish na manlalakbay na si James Bruce ay nakagawa ng isang pambihirang tuklas. Habang nag-explore sa mga rehiyon ng Abyssinia, na yun ay Ethiopia, nakatagpo si Bruce ng napakamatandang manuskrito. Dinala sa Europa, ang teksto ay nakilala bilang aklat ni Enoch. Ang tekstong ito ay nasa Ge'ez, lumang wikang Etiopiano, at bahagi ng koleksyon ng mga banal na aklat ng simbahang Ortodokso ng Ethiopia. Dahil sa gawain ng sinaunang eskriba ng Abyssinia, naingatan ang teksto sa paglipas ng panahon, hindi tulad sa ibang bahagi ng mundo. Napatunayan noong 1947 na tunay na napakatanda ang teksto nang matuklasan sa mga kuweba ng Qumran ang mga tanyag na scroll ng Dagat Patay. Ang mga scroll ng Dagat Patay ay ilan sa pinakamatandang kopya ng tekstong biblikal at kinumpirma nila ang dalawang bagay. Una, ang aklat ni Enoch sa mga tekstong ito ay natagpuan na may ilang bakas lamang. Pangalawa, nakakagulat na ang mga tekstong natuklasan sa liblib na yungib na ito na tumagal ng libu-libong taon ay hindi ganong naiiba sa mga bersyon na naipasa at na-access natin ngayon. Pinatutunayan nito na ang mga paraan ng pagkopya ng mga sulat na ito ay napaka-epektibo. Alam natin na ang mga kumukopya at ang mga nangangasiwa sa pagkopya ay gumagamit ng napakatumpak na mga pamamaraan upang hindi magkamali. Halimbawa, gumagamit sila ng nakatakdang layout ng pahina, binibilang ang bawat letra na bumubuo sa bawat linya ng teksto at bawat 5 linyang na isusulat ay may masusing pagsusuri. Anumang pagkakamaling makita ay nagreresulta sa pagsira ng buong pahina. Kung ito ang natutunan natin tungkol sa mga paraan ng pagkopya, ngayon ay tiyak na natin na ang metodoloyang ito ay naging napaka-epektibo sa pagpasa ng teksto sa pinakatamang anyo hanggat maaari. Pero bakit wala na tayong bakas ng aklat ni Enoch at iba pang naunang teksto na tila naging inspirasyon ng manuskrito? Hindi na isama ang teksto ni Enoch sa mga aklat na kanuniko ng mga Hudyo at Kristiyano, kaya kalaunan nawala ito dahil hindi na kinopya. Tulad ng nabanggit, kung may natira pa tayong lumang tekstong ito ngayon, ito ay dahil sa mga taga-Ethiopia. Dahil ito ay kinilala at tinanggap bilang isang mahalagang teksto. Ngayong malinaw na ang mga puntong ito, tuklasin at suriin natin kung bakit napaka-interesante ng tekstong ito para sa muling pagbubuo ng ating pinagmulan. Si Enoch ang ikapitong patriarka mula sa paglika ayon sa linya ng lahi na nagsimula kay Adan at dumiretso mula kay Adan sa pamamagitan ng linya ni Seth. Ang pagkakasunod-sunod ng lahi ay ang mga sumusunod: Adan, Seth, Enos, Kainan, Maalalel, Yared at Enoch. Si Enoch rin ang ama ni Matusalem na siya namang lolo ni Noe, kaya't si Enoch ay tuwirang ninuno ni Noe. Alam natin na si Enoch ay nabuhay sa mundo ng 365 taon. Mas matanda si Enoch kaysa karaniwang tao ngayon, pero normal ito sa mga patriarka sa Biblia na umaabot ng 900 taon ang buhay. Ang kaibahan sa kaso ni Enoch ay hindi siya namatay, kundi kinuha siya ng Diyos at dinala ng buhay sa langit. Naglakad si Enoch kasama ang Diyos. Pagkatapos niyan maging ama ni Matusalem, nabuhay pa siya ng 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae. Ang buong buhay ni Enoch ay umabot ng 365 taon. Pagkatapos, naglakad si Enoch kasama ang Diyos at siya ay nawala na sapagkat kinuha siya ng Diyos.
Sa aklat ni Enoch, ikinuwento ng patriarka ang mga pangyayari sa paglikha ng tao at higit pa roon. Noon, may iba pang nilalang na naninirahan sa mundo. Ayon sa aklat, mga banal na nilalang mula langit ang lumikha sa tao. Isang grupo sa kanila ay humanga sa mga anak na babae ng tao at nakipag-isa kaya nagkaroon ng bagong lahi. Ang mga Nephilim, inilalarawan bilang mga higanteng nilalang na may lakas na higit sa tao. At nangyari na nang dumami ang mga anak ng tao, sa mga araw na yon ay ipinanganak sa kanila ang magaganda at kaakit-akit na mga anak na babae. At ang mga anghel na mga anak ng langit ay nagsabihan sa isa't isa habang pinagmamasdan sila. Tayo'y pumili ng asawa mula sa mga anak na babae ng tao at magkaanak. Ang mga nilalang na makalangit na nakipag-isa sa mga babae ay hindi lang nagbunga ng mga higante, kundi nagbahagi rin ng mga lihim ng sansinukob at nagpakalat ng kaalaman sa mundo. Parang si Prometeo sa mitolohiyang Griego nang ibinigay niya ang kaalaman sa lahat ng tao. At itinuro ni Azazel sa mga tao kung paano gumawa ng mga espada at kutsilyo at mga kalasag at baluti. Ipinakilala niya sa kanila ang mga metal ng lupa, paggawa nito, pulseras, palamuti, paggamit ng antimonyo, pagpapaganda ng talukap ng mata, at iba't ibang piling bato at pangkulay. Itinuro ni Sembiaza ang mga salamangka, si Armaros ang nag-aalis ng mga salamangka, si Barakihal ay nagturo kay Azazel, si Kokablel ang mga konstelasyon, si Ezekiel ang kaalaman tungkol sa mga ulap, si Arachiel ang mga palatandaan ng lupa, si Shamsiel ang mga palatandaan ng araw, at si Sariel ang paggalaw ng buwan. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga Diyos. Bukod pa rito, ang lahing isinilang mula sa pagsasama ng mga Diyos at tao ay naging masama, kaya't nagpasya ang mga Diyos na lipulin sila sa pamamagitan ng isang mapaminsalang pangyayari, isang pandaigdigang baha na may layuning burahin magpakailanman ang kanilang pag-iral. Para sa mga nanonood ng aming videos, hindi na bago ang mga usaping ito. Napag-usapan na natin ito dati, sinusuri ang mga kwento at patotoo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang aklat ni Enoch ay lumalabas na yon bilang bahagi ng mas malaking kwento. Ang mga aral mula sa aklat ni Enoch ay makikita rin sa kulturang Sumerian at Babyloniano tulad ng mga Anunnaki na Diyos na nakikipag-ugnayan sa tao at nagbibigay ng kaalaman. Sa aklat ni Enoch, ang mga Diyos ay nakipag-isa sa tao at isinilang ang mga Nephilim. Samantalang sa mitolohiyang Sumerian, nilikha ng Anunnaki ang tao para paglingkuran sila. Parehong sa mga kulturang Mesopotamian at sa aklat ni Enoch, ang ugnayan ng mga tao at mga Diyos ay nagdudulot ng isang mapanirang sakuna, isang pandaigdigang baha na sumisira sa lahat ng naroroon sa mundo. Ngunit ang paglalarawan ng isang mundo kung saan ang mga makadiyos na nilalang ay nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan ay makikita rin sa kulturang Hindu kung saan ang mga Diyos tulad ni Brahma, Vishnu at Shiva ay may partikular na mga papel sa pagpapanatili ng kaayusang kosmiko at madalas silang nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng mga avatar o mga pagkakatawang tao. Si Vishnu ay ilang beses muling isinilang tulad ng pagiging Krishna sa Mahabharata para ibalik ang balanse at katarungan sa mundo. Sa puntong ito, mapapaisip tayo kung iisa ang pinagmulan ng karaniwang naratibong ito at kung ito ay bunga lang ng mga sinaunang pangyayari na naipasa at naiproseso sa iba't ibang kultura sa mundo. Bumalik tayo sa aklat ni Enoch. Dito natin matatagpuan ng kwento ng mga makalangit na nilalang at ng ilan sa kanila ang mga nahulog na anghel na umibig sa mga babae at nagbigay buhay sa lahi ng mga higante na magdudulot ng pagkawasak ng mundo. Ngunit ang aklat ni Enoch ay hindi lang tungkol dito. Si Enoch ay inilalarawan bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng langit at lupa. Tumatanggap siya ng mga paghahayag ukol sa takbo ng sansinukob, mga darating na kaganapan at katapusan ng panahon. Hindi natin dapat isipin ang aklat ni Enoch bilang isang solong aklat, kundi mas bilang isang koleksyon ng mga teksto kung saan ang ilan ay mas matanda kaysa sa iba. 5 pangunahing bahagi ang aklat. Ang una ay tinatawag na mga tagapagbantay. Dito ay kinuwento ang mga Diyos na lumika, mga nahulog na anghel, ugnayan ng anghel at babae, mga higante, at ang baha na pumatay sa lahat ng Nephilim. Ang ikalawang bahagi na tinatawag na aklat ng mga talinghaga ay naglalaman ng 3 talinghaga na tumatalakay sa mga paksa tulad ng banal na paghuhukom, ang kaharian ng Mesyas at ang katauhan ng anak ng tao, isang makalangit na nilalang na hahatol sa mga masasama.
May ilang mga mananaliksik na nakikita sa anak ng tao ang isang paunang larawan ni Jesus at binibigyang kahulugan ang katauhang ito bilang isang propesya ng kanyang pagdating at ng kanyang papel bilang Mesiyas. Suportado rin ito ng paraan ng bagong tipan sa muling pagbanggit at pagpapalawak ng konsepto ng anak ng tao kaugnay ni Jesus. Ang ikatlong seksyon ay tumatalakay sa kosmolohiya, inilalarawan ang galaw ng mga bagay sa langit tulad ng araw, buwan at bituin at nagbibigay ng detalyadong kalendaryo ayon sa siklo ng araw at buwan. Ang ika-4 na seksyon, mga panaginip, ay kwento ni Enoch kay Matusalem tungkol sa panaginip niyang malulunod sa malaking baha ang mundo at inilarawan niya sa talinghaga ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang huling seksyon ng koleksyon ay naglalaman ng moral na paalala at propesya tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan, pati na rin babala para sa mga matuwid at susunod na henerasyon. Nagtatapos ito sa appendix na tumatalakay sa parusa ng mga anghel na nakipag-isa sa mga anak na babae ng mga tao. Si Enoch ay tagapamagitan ng mga Diyos at tao sa gisag ng karunungan at kaalaman at ang kanyang katahuhan ay lumalampas sa aklat ni Enoch. Makikikita rin natin ito halimbawa sa kulturang Islamiko sa katauhan ni Idris. Sa kulturang Griego naman, makikita siya bilang si Hermes. Kung babalik tayo sa nakaraan, makikita natin siya sa kulturang Ehipsyo bilang si Thoth, Diyos ng pagsusulat, mahika, karunungan at buwan. Si Thoth ay kilala bilang imbentor ng pagsusulat at ang kanyang karunungan at kapangyarihan bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos ang dahilan kung bakit isa siya sa pinakamahalagang Diyos ng sinaunang Ehipto. Iniugnay kay Thoth ang paglika ng dakilang piramide at pagbabantay sa tunay nitong orihinal na gamit. Gaya ng tinalakay sa nakaraang video, si Thoth ay konektado sa mga banal na nilalang na namuhay sa isang isla sa kabila ng mga haligi ni Hercules sa karagatang Atlantiko bago ang malaking baha. Mga nilalang na may kakaibang kakayahan at talino mula sa mga bituin na matapos umunlad sa daigdig ay nasangkot sa matinding sakuna dulot ng mapanyarang baha. Mula sa aklat ni Enoch, nilibot natin ang mundo at nakita kung paano ang mga kwento ay pinag-uugnay ng iisang sinulid. Isang salaysay mula sa napakalayong panahon kung kailan ang lahi ng mga banal na nilalang ay bumaba sa daigdig at naging pinagmulan ng tao. Sa puntong ito, hindi natin maiwasang itanong kung ang lahat ng ito ay isang pagkakataon lamang o kung ito ay bahagi ng isang kaalamang pinagsasaluhan. Sa mga naganap noon sa madilim na nakaraan, natitira na lang ay mga nakasulat na patotoo at misteryosong arkitektura, mga gawang mahirap ipaliwanag na tila pagdiriwang ng sinaunang kaalaman. Naniniwala kami na sa likod ng mga kwentong ito ay may masalimuot at sinaunang kasaysayan. Isang kasaysayan na maaring magbago sa akala nating alam natin, kaya gusto naming marinig ang inyong opinyon. Ilagay ang opinyon ninyo sa komento at kung nagustuhan ng video, mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho. Hanggang sa susunod na kwento.